Usap-usapan ngayon sa social media itong di umano'y paghingi daw po ng closed door meeting nitong si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa katotohanan mga tol, hindi ko alam kung yan po ay talagang totoo o hindi kasi ang mga nakikita po nating nagpo-post, syempre, mga kapwa natin content creator na maaaring merong impormasyon pero wala naman po talagang kaukulang ebidensya kung totoo po yan. Bagamat yan po ay hindi tayo sigurado, pag-uusapan pa rin po natin sapagkat yung mismo kasing kamag-anak nitong si Sara Duterte, kung di tayo nagkakamali, pinsang buo po ito, sa shared post ni Sir Benji Contreras, ito po yung binanggit niya. Mismong first cousin ni BP Chucky ang nag-post nito. So may katotohanan ang bali-balitang nagre-request ng meeting si Chucky kay PBBM. Ayon po kasi dito sa Noel Duterte, she wants a private meeting pero nagtatanong din. With the one she wants the cut the neck off. Parang nababarok ako dun sa pagkaka-English niya, no? Anyway, sus, she started despite panindigan niya yan. No? Panindigan niya na. O, yon. Ang sinasabi po nitong Noel Duterte. Again, I'm not sure kung ito po ay totoo o hindi. Wala pong konfirmasyon nor denial sa kampo ni Sara Duterte tungkol po dito. Pero marami na pong nag-post ng usapin na ito. Isa nga po si Sir Benji Contreras, sina Mike Cervera, yung grupo niya. Yan, ang nakita kong mga feed nila kahapon, no? O yan o, katulad niyan, si Nyolo, yesterday. Ang post niya, dahil tinabla ni PBBM yung alok ni Sara na siya endorso pinake news agad ang Pangulo. Walang hiya talaga, sabi ni Nyolo. Tapos, eto naman si Ballpoint Man 2.0. Balita ko, tinabla daw ni PBBM si Sara Bangag. Oh. Si Mike Cervera naman, dinedma, tablado na si Buday, Sarang Bangag kay Presidente. Sigurado aatakihin na naman nila si PBBM. No? Ayan, aray, naku po. True ba? Alam na kung sino ang susuportahan ni PBBM na susunod sa kanya? Wala palang kaugnayan doon. No? Okay, meron pa ba? Even ang mga kakamping, nakita ko rin, si Attorney Reyes del Rosario, may post din tungkol dito eh. Yan. Sabi ni Attorney Reyes, hindi nyo alam, nag-request ng closed door meeting ang idol nyo, humihiling sa gusto niyang ipapatay na pagbigyan siyang ipag-resign kapalit ng hahayaan siyang tumakbo sa 2028. Kapag pumayag dyan na talaga ako papalag, sabi ni Attorney Reyes. No? Tapos, si Attorney Jesus Palsis, alam ko, meron din eh. Tingnan natin. Isahin lang natin mga tol. Bakit iba tong Attorney Jesus Palsis dyan? Jesus Palsis nga lang pala yung gamit niya. Ito, basahin lang natin ha. Saan ba banda rito yun? Hindi yata. Pero alam ko, napansin ko, meron siyang post tungkol din dun eh. But anyway, mukhang nagkamali ako ng pagkakatanda. Ito, si Attorney Wilfredo Garrido. Dilaw to, dilaw. Si Attorney Wilfredo Garrido. No? Sabi niya, magpapauto kaya si Junior ng kahilingan ng closed door meeting ng kabila? Paano kung gurgurin siya? Immune from suit ba naman paniwala niya? Oo nga, ano? Kasi doon po sa naratibo ng kanyang abogado, hindi daw pwedeng sampahan ng kaso si Sara Duterte dahil impeachable officer siya. Anak ng teteng na yun. No? Pero syempre, yan po, uulitin natin ay wala po tayong kasiguruhan dyan na pag-uusapan lamang natin ngayon dahil viral po kasi talaga. At ito nga po, uulitin ko lamang, mismong pinsan niya ang parang kumukumpirma
na merong paghahangad itong si Sara Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos behind closed door. Ano kaya ang sasabihin niya, no? Bobolahin niya si Pangulo na hindi niya gagantihan kapag naging presidente siya? O kaya hayaan na lamang na siya makapag-resign at hayaang makapangandidato sa 2028? Actually, wala naman sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos kung ganun yung mga kondisyones eh. Dahil unang-una ang resignation, desisyon niya ni Sara Duterte. Pangalawa, kung ang impeachment naman na kinakaharap niya, yan po ay nasa Senado. Impeachment court po ang magdi-decide dyan. Siyempre, desisyon ng mga senator judges. Wala pong pakialam doon si Pangulong Bongbong Marcos. No? But sa usapin ng impeachment, magpapatuloy po yan bukas at balikan po natin ngayon. Ano ba yung mga kaganapan sa impeachment o yung mga sentimiento ng iba, particular yung nagsulong, nag-endorse ng Articles of Impeachment number 4 o rather, yung ika-4 na impeachment complaint. Ito ay dalawang kongresista na si Paulo Ortega at si Benji Abante. Pero dito sa press conference kahapon, may mga revelasyon dito si Congressman Abante at sinasabi niya nga na dapat ipaalam kung paano ginamit, kung saan dinala, kanino binigay ang confidential funds. At meron din pong pasabog dito si Abante tungkol naman sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Na ayon sa kanya, marami ang mga pulis noon na pinipilit pumatay. And hindi po ako magdi-disagree sa sinasabi na yan ni Benji Abante Jr., Congressman Benji Abante Jr. sapagkat meron akong alam no? Na hindi ko lamang pwedeng sabihin dito dahil wala na rin naman ako magiging ebidensya. Nasa isip ko na lang yon. No? Kaya tuloy po tayo dito sa pakikinig. Balikan po natin ang naging press conference kahapon kaugnay po ng impeachment trial nitong si Sara Duterte kung saan ang hiningan po ng opinion ay si Congressman Abante Jr. Ano? Trial? Sige. Siguro kung may questions kayo dito sa budget later on, tanungin muna natin si Kong, you were major part of yung Quadcom hearings noon, ano yung participation nyo yan sa impeachment trial? The thing is, I am just a silent participant of the impeachment trial. Pero ako, magiging aktibo na ako dito. No? In fact, bala ko na talagang mag-attend araw-araw sa impeachment trial para makita ko talaga nangyayari. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi na kinakailangan pang sa akin, no? Lahat pag-usapan niya sapagkat one or two things about the Vice President, guilty na siya. Guilty na siya. I think that what the prosecution team has actually Sabi ni Tyra Jerica Jane, narinig ko sa isang vlogger, totoo daw na gustong makipag-usap si Chucky na kung pwede daw, suportahan kung sino sa Team Duterte ang tatakbo sa halalan sa 2028. Pero tinabla ata siya at tanggap na daw na di nila kaya si PBBM. Kaya ang bagong sisiraan ay si Senator Rapi Tulfo. Talaga nga naman, napaka gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte, no? At ng mga nakapaligid dito. Kaya yung kaparaanan po nila sa paghahangad ng posisyon sa gobyerno, alam na natin, laging panlilin lang at paninira. said is enough to impeach the Vice President. Now, syempre, hindi ba napag-uusapan ng salin Yung threat lang na ibinigay ng Vice President is already enough. That is betrayal of public trust na yan. Di ba? Oo. Kaya sa akin, for example, like, ang pinag-uusapan natin, yung secret, dapat daw, sikreto yung mga sa confidential fund.
dapat sikreto yung pinagbibigyan. Oo, sikreto sa taong bayan yan. Pero hindi dapat maging sikreto yan sa COA pag pinag-uusapan na ng COA yan. COA na yan eh. Audit na ng gobyerno yan eh. Dapat na i-reveal na. I-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay ang confidential fund na yan at kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan. Dapat malaman po ng taong bayan yan. Kung doon pa lang sa Quadcom, itong issue na to has been extensively discussed. Yes. Meaning, isa sa mga tinutulak ng Kamara noong mga panahon na yon ay magkaroon ng amyenda doon sa existing na batas para nang sa ganun mabusising mabuti itong pondo na ito. Sa karanasan po ng Kamara dito sa impeachment, moving forward, meron ba tayong tinitignan na iba pang mga mekanismo that could be put in place para nang sa ganun mas masiguro natin na mapapangalagaan yung paggastos ng ganitong uri ng pondo? The thing is, dapat yan kaya nung pinapatawag namin nung committee hearing ng impeachment ang ating Vice President, open naman kami na magkaroon ng executive session dyan eh. Para talagang malaman natin sino pinagbigyan niya, sino ba yung piyato, sino ba yung mga taong yan. Because look sa akin hindi na yung pinagbigyan eh, pero sa akin parang ghost project na lahat yan. Hindi lang tama, kundi ghost. Oo, wala eh. Oo, paano ginastos yan? Sino pinagbigyan ng confidential fund? O paano ginastos? Saan ginawa? Anong ginawa niyan? See? Hindi dapat ito maging sikreto sa congressman o sa COA. Hindi pwede yan. O. Sapagkat habang inasay mong sikreto yan, lalo natin pag-uusapan yan. Ano pag-uusapan yan? Kung bakit nga pala doon sa Quadcom, hindi pinatawag yung dalawang koronel? Sino koronel? Yung La Chica at yung Nolasco. Yung security. Sa mga hindi nakakakilala doon sa dalawang pangalan na binanggit, si La Chica, yun po yung head ng BPSPG, no? Siya po yung pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte sa tagapagbantay po ng kanyang seguridad. Si Nolasco naman, kung hindi ako nagkakamali, mas mataas ang posisyon nito diyan kay La Chica eh. Parang nandun din siya sa BPSPG, pero mas may tiwala si Sara Duterte kay La Chica. At ayon kay Ramil Madriaga, si La Chica ang di umano'y pinagkatiwalaan itong si Sara Duterte pagdating sa disbursement ng confidential funds. Parang ang nangyari, di umano, naging dami lamang yung SDO, yung Special Disbursing Officer na dalawa sa OBP at saka sa DepEd. Pero ang nagde-decide sa huli ay si di umano, si La Chica ayon po kay Ramil Madriaga. BSPG. BPSG. Hindi ko masyado nang matandaan yun eh. Yung si La Chica sa sino? Ito yung ni Vice President. Ano ba? Hindi na tinatawag yan, kundi ang pinatawag na lang doon sa Committee on Good Government. Yung mga nagsabi na nakatanggap sila ng pera mula sa Vice President. Nakatanggap ng pera. See? Kasi yung nag-withdraw sa bangko na tauhan ng DepEd at saka ng OBP, pareho ang Sabihin ko lang ito, baka makalimutan ko eh. Pero sa totoo lang mga tol, hindi na ako masyadong interesado dito sa confidential funds. Kasi alam na natin yan eh. No, hindi naman maikakailanan ni Sara Duterte na yung confidential funds ginamit nila sa hindi tamang kaparaanan. Ang nais ko talagang at excited na ako actually, yung bank at tax records. No? Yun talaga yung pinaka-inaantay ko. Sana nga yun na ang inuna eh. Para once and for all malaman na natin kung yung mga akusasyon ba ni dating Senador Antonio Trillanes na aking patuloy pa rin sinusuportahan kahit ako'y nagdedeklara na hindi ako susuporta sa mga dilaw,
magkaalaman kung may totoo, kung yun po ba ay talagang existing o sinasabi ng mga Duterte na gawa-gawa lamang daw po nitong si Trillanes. Dahil yung bank at tax records na yun, ultimately, ang magpapakita sa atin kung may katotohanan o wala, o kung ito bang si Sara Duterte at ang kanyang asawa ay talagang napakayaman. No? Ganun lang naman yun eh. Pero medyo matagal pa kasi nauuna pa itong confidential funds eh. Ano linya ng ibinigay doon sa security officer. Oo. Tapos, tumalon kayo doon sa sa investigasyon na ng Kamara, ipinatawag yung mga nakatanggap ng pera. Pero yung pinag-abutan na may rango, hindi Ang may hirap- military rank ay hindi na ipatawag. Ang hirap nun, hindi humaharap ang Vice President sa Congress eh. Ibig sabihin niya sa akin, no, bilang leader ng Quadcom, bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government, bilang kongresista na binigyan ng mandato ng ating Constitution, hindi tama ang ginawa ng Vice President na ininsulto niya ang Kongreso tungkol dyan. She made a mockery of Congress sapagkat gawain ng Kongreso yung mag-imbestiga eh. Gawain ng Kongreso yung mayroon na tayong oversight committees eh. Hindi ba? Gawain ng Kongreso yan eh. The fact that the Vice President did Sandali lang, makasingit pa. No? Hindi ako makamove on dun sa napakinggan ko kasi na salita ni Christian Esguerra, sa totoo lang eh. No? Sabi niya, tanga o kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos kaya nalusutan ng budget insertion. Pinupuna niya si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan yung di umano'y tax na dapat bayaran ng pamilya Marcos. Ngayon, ibabalik natin sa kanya ang katanungan, mga tol. And ako, confident akong maghalungkat ng mga bagay na ito kahit nayayabangan ang ilan sa akin dahil ako'y nagiging matapat sa harapan ninyo na ako'y nagsasabi na ako'y nagbabayad religiously ng tamang buwis. Ang tanong natin ngayon, at hinahamon natin itong si Christian Esguerra, na sabi nga niya, kung mapalusutan ka sa mga insertions na ito, either tanga ka o kasabwat ka o both. Referring po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, total nagmamagaling siya at yun naman ang sinasabi ng mga supporter niya. May banat pa nga sa akin yung supporter niya, mas magaling sa'yo si Christian Esguerra. Wala akong pakialam kung magaling siya sa akin. Hindi ako nakikipagmagalingan kahit kanino man. Ang punto lang natin ngayon, kung siya ba ay nagbabayad ng tamang buwis. Napakalaki ng kinikita ni Christian Esguerra sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Bibigyan ko kayo ng rough estimate. Si Christian Esguerra ay kumikita roughly sa loob ng isang buwan ng hindi bababa sa $4,000 at hindi lalagpas sa $65,000. In short, gawin na lang nating $10,000 per month. At ikumpara po natin yan sa kinikita ni Top 1 na naglalaro lamang sa $3,000 per month. Pero ang binabayaran kong income tax at percentage tax naglalaro sa 30,000, 100,000 at yung iba mas mataas pa. Ang tanong, nagbabayad kaya ng tamang buwis itong kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bureau of Internal Revenue. Baka naman, ako maliit lang yung ikinikita ko kung ikukumpara ko sa kinikita ni Christian Esguerra. Pero nagbabayad ako ng tamang buwis. Mukhang unfair naman sa akin at sa mga middle class po nating kababayang Pilipino na wini-withheld kagad ang tax nila. Kaya dapat, tingnan po ninyo, nananawagan tayo sa Bureau of Internal Revenue na tingnan, suriin itong si Christian Esguerra kung ito po ba'y nagbabayad ng tamang buwis sa kanyang kinikita sa YouTube channel at Facebook page. Huwag po nilang ikatwiran na kinakaltasan na ng Estados Unidos ng tax yung kinikita natin dito. Wala po tayong pakialam doon sapagkat yon ay obligasyon naman natin sa Estados Unidos dahil nakikigamit tayo ng kanilang platform, ang YouTube at Facebook. Pero
lahat ng kinikita po natin dito sa Pilipinas, including ang kinikita sa YouTube at Facebook, dapat religiously binabayaran po natin yan ng tinatawag na percentage tax at income tax. Kaya kung ikaw, Christian Esguerra, total nagmamagaling ka at lagi mong pinupuna si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan mo muna kung yung sarili mo ay sumusunod sa batas. Hinahamon ka namin na ipakita mo kung kaya mo, katulad ng ginagawa ni Top 1, ang pagbabayad ng tamang buwis. Kaya mo bang ipakita ito? Nakikita nyo ito mga tol, ito, itong ginagalawan ng mouse. Kung meron po kayong cellular phone na ginagamit, itutok nyo po yung camera at yan po ay ibe-verify kung talagang lehitimong nagbabayad ng tamang buwis si Top 1. Parang ganito yan. Oh. Yan. Makikita yan. Sandali lamang ha. Ayaw mag-search ha. O, hindi mabasa ng cellphone ko. Malabo. Pero hanapin natin dito. Ha? Hanapin natin. Gusto ko lamang ipakita sa inyo kung gaano kalihitimo tayo dito. Kasi nagpupuna tayo sa iba eh. Pinupuna natin ng gobyerno, nagdidemand tayo ng nararapat sa gobyerno, tapos dapat tayo mismo sumusunod. O yan ha, biniskan ko. Ang lalabas dyan ay ganito. O, ipapakita ko sa inyo. Ganyan ang lalabas dyan. Nakikita nyo? Yan. Kaya hinahamon natin si Christian Esguerra. Total, pinupunuan mo si Pangulong Bongbong Marcos na akala mo napakagaling mo. Tingnan natin kung ikaw po ba ay nagbabayad ng tamang buwis. Kasi kung kumikita ka ng 500,000 pesos per month, roughly, dapat ang ibabayad mong percentage tax dyan, 3%, ay 15,000 pesos or 30,000 pesos kung mali computation ko. Tapos yung income tax return, igagraduated yon, no? Yan oh, nakalagay diyan oh. Oh. Sabi dito, result from the Bureau of Internal Revenue. Valid. The BIR Certificate of Registration is verified. Verification date, August 16, 2026, 11:39 a.m. Pwede niyong gawin yan mga tol para malaman nyo kung ako po ba yung nagsasabi ng totoo o hindi dito. Transaction number, blah, blah, blah. Tax identification number, blah, blah, blah. Registered name, na Byra Randy Sosito. Oh. No, di ba? Kaya yung mga pumupuna sa gobyerno, katulad nitong si Christian Esguerra, patunayan mo muna sa sarili mo kung ikaw po ba ay nasunod sa batas. Hindi yung puna ka lang ng puna, tapos baka ikaw mismo hindi nasunod sa batas. Naaalala ko pa nung tinitira mo si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa estate tax. O ikaw kaya nagbabayad ng percentage tax at income tax kaugnay ng kinikita mo sa YouTube at Facebook? Tingnan natin ngayon. Mag-ingay tayo rito mga tol. Tulungan nyo ako. Mag-ingay tayo, kalampagin natin ang Bureau of Internal Revenue. In that respect, Congress, dapat niyang harapin itong mga bagay na ito. Ngayon, talaga, yung impeachment court na yan, hanggang ngayon, di siya umaharap eh. Hanggang ngayon, di siya umaharap. Ito kasi maaaring maulit, nung inimbestigahan nyo si Vice President Sara dun sa Quadcom, yung mga aktibo doon, kagaya ninyo, kagaya ni Kong Chua, gumapang yan nung nakarang eleksyon. Talagang naramdaman ninyo nung quote-unquote rat. Oo, ng kampanya. Gumapang sa district ko. Yes. Anong yan? Ito bang impeachment na ito, impeachment process, kung ano man ang resulta nito, yun bang mga vocal for impeachment, makakatanggap uli ng ganong pahirap mula sa kampo ng mga followers sa mga Duterte? Yan ang sinasabi nila. Pero sabi ko nga sa akin, ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelito ko Abante. Abante nga naman. Hindi Pwede umatras. Pangalawa, nakita naman natin, no? Ako, nung in-endorse ko ang fourth impeachment complaint, nakalagay lahat doon.
yung mga high crimes, yung mga threat, yung mga betrayal of public trust, lahat ng mga bagay na yan. Nakita ko maigi na merong punto ang impeachment na ito. Mga tol, pabor lang, balik tayo. Pakitag nyo nga sa mga nanonood sa atin sa Facebook, pakitag nyo nga ang Bureau of Internal Revenue, yung Facebook page nila, no? Kasi hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko matanggap na pagsasabihan si Pangulong Bongbong Marcos na tanga o kasabwat ng isang Christian Esguerra na piling perpekto, piling magaling. No? Sa bagay, uulitin ko, sabi ng mga followers siya, magaling daw talaga siya. I don't care, kahit professor pa siya sa University of Santo Tomas. Wala akong pakialam. Ang punto lang natin, kung siya ba'y sumusunod, dahil siya'y namumuna sa iba, siya ba'y sumusunod sa batas? Ang pagbabayad ng tamang buwis. Papayag ba kayo mga tol? Kayo pangkaraniwang Pilipino? Kayo'y nagbabayad ng tamang buwis dahil wini-withheld kaagad sa inyong salary? Yung buwis, wala kayong magawa. Magkano kinikita ninyo? Roughly, nasa 25,000 to 50,000 or mas mataas pa. Kasi yung mga 25,000 pababa, malamang exempted na yan sa income tax return. Pero kayo, hindi kayo makakatakas. Dahil automatic, tatanggalin kaagad ng inyong employer yung inyong tax. Tapos ito, kumikita ito ng hindi bababa, I believe, sa 500,000 pesos per month. Kaya, china-challenge natin siya. Total, ang ingay-ingay niya laban sa ating Pangulo, nagbabayad kaya ito ng tamang buwis? Ha? Nagbabayad kaya si Christian Esguerra ng tamang buwis? Ilang taon na yung channel niya? Pareha siguro. O baka mas nauna pa ako sa kanya. Kasi dati itong nasa ABS-CBN, tinanggal lang ito ng ABS-CBN. Tapos nag-create ng YouTube channel. Ngayon, tinangkilik ng tao, lumaki, nasa 700,000 plus na ang subscribers. At definitely, milyones na po ang kanya pong kinita sa YouTube channel. Puntahan po natin yung kanyang YouTube channel, no? Ito pong YouTube channel ni Christian Esguerra ay may total po itong kinita na 375 million views. O 375 million views mga tol. Just imagine. Ikumpara ninyo kung gaano dapat kalaki ang binabayad na buwis nito kumpara sa akin. Ako, ang channel natin, roughly ang dapat kong mabayaran at nabayaran na sa BIR, kulang-kulang more or less mga 700,000. Kung si Christian Esguerra, kung nagkaroon ng views ng 375 million, kumpara kay Tapwa na 41 million lamang at 100,000 na ang binayad ko sa buwis, dapat milyones na ang naibayad niyang buwis sa gobyerno. Nakapagbayad na kaya siya ng buwis? Kaya kayang sagutin ni Christian Esguerra itong mga katanungan natin nang merong kaakibat na ebidensya? Kaya niya kayang ipakita? Total, nagdedemand siya na ang tax records ni Sara Duterte dapat makita ng taong bayan? I-demand din natin sa kanya. Total, nagkikriticize siya. Balik tayo dito kay Congressman Benny Abante. Na dapat makita ng taong bayan kung bakit. Tong, dagdagan ko lang yung tanong sa inyo ni Ariel. Base sa karanasan po ninyo, with what is happening now with the Vice President, with all itong mga problemang ito, yung bang sinasabi na kanyang political clout at political invincibility, so to speak, ito ba ay myth or may halaw ba ng katotohanan dito? From your perspective. Usong-uso na ang fake news ngayon. Usong-uso na ang fake news ngayon. Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They're actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na ano ba talaga ebidensya. Palagay ko, nabawasan na
ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari, palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. So, Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed? oo, Parang ganun eh. oo. They want the trial to proceed, and 57% of them would like to see the evidence, which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Oo. Na huwag sanang magkaroon ng blinders o ng tinatawag Sana. nating political cataract. Sana. Mga senator judges kasi ang problema, mga tol, sa totoo lang. No? Ang mga senator judges tungkol dyan na hindi nila makita ang pieces of evidence na ipinisend. Oo. Ano yung may survey kayo ho sa distrito niyo kung ano yung pagtingin ng mga tao, ordinary? Anyways, mga tol, balik tayo doon sa unang topic talaga natin. Kung totoo man na humihingi ng closed door meeting si Sara Duterte at ito'y tinabla ng ating Pangulo, very good. Sapagkat mahirap pong pagkatiwalaan ang isang tulad ni Sara Duterte. No? Balik harap po ang tao na yan. Sabi nga sa post ni Sir Benji, nakita ko nung nakaraan, halik ni Judas. Kasi nagbeso-beso sila ni PBBM. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.